Mabusisi, makulay at detalyado. Ito ang pinya weaving industry na pinasok ng magkapatid na Alan at Arlene. Mabusisi dahil mula sa dahon ng mga tanim na red Spanish pineapple, may prosesong tinatawag na scraping upang makuha ang fibers ng pinya. Ito naman ang ginagamit nila sa paghahabi. And then knotting, weaving. So doon na sa weaving ang bagsak ng mga knotted fibers. Kwento ni Alan, sa Old Buswang, Kalibo, Aklan matatagpuan ang sentro ng pinya weaving. At itong tradisyon na ito, naipasa na from generation to generation sa kanilang pamilya. Pero sina Alan at Arlene, pumasok daw munang empleyado ng gobyerno bago nagdesisyong ipagpatuloy ang weaving business ng pamilya noong 1996. Ako yung nag-encourage sa mother ko na magkaroon ng mag-try lang ng isang handloom para sa pinya weaving. Inaral itong mabuti ni Alan at ayon sa kanya, meron palang dalawang uri ng fiber na makukuha sa halaman ng red Spanish pineapple. Yung outer fiber at tinatawag nilang bastos, and then yung inner fiber is liniwan. Kung paghahambingin, mas pino ngunit mas matibay ang liniwan kumpara sa bastos. Pero sa ngayon, mas nagagamit na ang bastos na hinahalo sa silk. Ito ang tinatawag nilang pinya seda. Kahit matagal na sila sa industriya na ito, hindi pa rin sila natatapos sa pag-develop ng mga bagong bagay. At isa na dyan ang tinatawag nilang semi-mechanized handloom. Usually kasi 30 inches width lang yung tela or 36 inches. So, nung ma-develop yung handloom na yon na semi-mechanized, kaya na ng 60 inches width sa isang tao na weaver. Sa kanilang pagsisikap, ang dating negosyo nilang iilang empleyado lang, lumago at nagkalat na sa iba't ibang panig ng Aklan. Kaya para sa mga kabataan na nais sumubok ng bago, ang mensahe ni Arlene? Develop lang tayo. Huwag mag-stop ng development. Para hindi yung stagnant na ganun. Meron na akong design na ganun. So develop ka lang, develop para ma-preserve talaga ang weaving. Sinubukan at pinaghirapan. So don't be afraid to take that leap of faith to try something new today. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang pinya weaving business ni Alan at Arlene kasama si Mobile Journal, Denise Valdesancho. Denise, ano ba ang kaibahan ng paghahabi gamit ang pinya sa ibang tela? Ito, Sir Jay, unang-una no, sa material pa lang o sa pinakagamit nating material product which is yung harvested na red Spanish na pinya, which is, ayun nga, prominent po siya, Pops Jay, sa Aklan mismo, no, sa hometown nila, Sir Alan and nila Ma'am Arlene. At when it comes to the process, Pops Jay, no, with weaving naman, dito na may tinatawag tayong scraping. At ang edge nito, ang kinabahan nito with other weaving na mula sa ibang material, Pops J, ay yung lumalabas nga na types of fibers. Isa dyan is liniwan, yun yung mas less coarse, mas pino na fiber. At yung isa yung bastos nga, no, Pops J, na coarser kind of fiber. And then the rest, Pops J, no, they knot it and then they proceed to weaving. Pero with the red Spanish pineapple mismo, Pops J, no, that makes the difference for this kind of weaving. Yung mismo paghahabi ng pinya, talagang mahirap ba gamitin yan kapag gumagawa ng damit? Oo. Kesa dun sa ordinary na tela? With this... Is it hard to work with pinya? Oo, Pops J. Like I mentioned, very intricate. Intricate siya, At kanina, no, napag-usapan natin, Pops J, laborious siya. It takes, sa pagkakaalam ko, months. Isang part pa lang yun. Kaya mahal. Ang per yard yata na pinya. Ang per yard. At kaya yung mga ganito, intricate designs, intricate din yung proseso mismo. Kaya kailangan, iniingatan talaga siya, lalo na yung mga bumibiling designers who make use of it. Okay, Denise, yung proper handling naman, ano? Yes. Mabusisi ang paggawa nitong tela na gawa sa pinya. Paano raw ba ang proper o tamang paglalaba o pag-iingat dito? Pops J, as much as possible, no? Dahil dry clean dapat yan. Nako, Pops J, sira ang disenyo. Hindi pwede. Hindi pwede dry actually, dry cleaning is better. Pero as much as possible, kung hindi dry cleaning, kung hindi natin afford, no, Pops J, is
hand wash. Oo, No? hindi pwedeng machine wash. Hindi yun. Durog Hindi yan. pwede sa machine Oo. wash, Pops J. Tapos kahit nga i-hand wash natin, wag daw kusutin, Pops Oo, J. Kasi oo. nga, iniiwasan nating masira yung design. Kasi aside sa ginamit nating red, sa ginamit na pinya, no, Pops J, yung design kasi very unique ito na ginagawa. At even with the storage, Pops J, iwasan daw na magkaroon ng moisture. Ganun, kahit yung proseso ng pag-keep nito intricate. Yung ginagamit ni Alan at Arlene dito sa may Aklan, yung klase ba ng pinya na yan, dito lang matatagpuan sa Aklan? Ay, Pops J, pinakasikat siya o pinakamarami siya. Kaya syempre doon sumikat ang weaving ng Red Spanish na pinya. Ay, doon mismo sa Aklan. Nakwento nga rin ni Alan, no, yung wife niya, hand in hand sila dahil the harvesting doon sa hometown ng wife niya in Aklan also. Tapos more of the weaving process, the processing ay doon na sa hometown niya sa Old Buswang sa Aklan din, Pops J. Okay, magbigay naman tayo ng paghahambing sa presyo. Yan. Halimbawa, no, magkano ang isang kasuotan kung gawa ito sa karaniwang tela at pinya naman ang gagamitin dun sa isa? Siyempre, Pops J, ang pinaka-safe to say, mas mahal talaga ito compared to sa mga Ano depression? typical na Libo ba? natin, Ganun, na libo, 1,000 din. Possibly, Pops J, kasi nung tinanong ko yung price range, aabot ito ng 9K for the tela itself. Usually ito, no, by the way, the pinya weave or mga textile or fabrics, ginagamit yung mga barong, meron din mga dress, at nagkakatalo talaga siya, no, sa disenyo. Sa detalye. Sa detalye din ng disenyo. So, papatak siya around, pinakamura na yata, Pops J, mga nasa 2K para sa tela mismo. Pinakamahal, aabot ng 9K. Pero, Pops J, kung kaganda naman yung telang makukuha mo, worth it naman kasi talaga. Kung makikita natin sa videos yung design, magaganda at unique talaga, Pops. Kaya karaniwan yung mga pinya barong na ginagamit lamang sa mga special occasions. Special occasion. Yes, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdesancho.